Patay po ang libo-libong katao sa Africa noong isang taon bunsod ng matinding init ng panahon at iba pang climate-related events. Ayon sa World Meteorological Organization, mas mabilis na umiinit ang kontinente kumpara sa global average. Narito pa report ni Jeff Saridad. Dumagdag sa dahilan ng tumataas ng bilang ng wildfires ang mainit na mga temperatura at tagtuyot. Ayon sa World Meteorological Organization, higit 3,000 katao na ang namatay dahil sa masamang panahon noong isang taon. Bunsod nito, 13,000 katao sa Africa ang naapektuhan noong 2025. Samantala, pagbaha ang dahilan ng higit kalahati sa mga naiulat na mga disaster. Ayon kay Harsin Niambe ng African Union Commission, hindi na maisasantabi ang climate change. We are actually standing at a pivotal crossroad. The evidence before us is unambiguous. Climate change is no longer a distant threat. It is actually a present crisis that is shaping our economies, society, as well as ecosystems. Anya, kabilang sa pinakamalalang pagsubok ngayon ang matinding panahon, pagguho ng ecosystem at kritikal na mga pagbabago sa sistema ng mundo. Sinabi ni Niambe, hindi lang ito ang napipinsala ng matinding panahon. These climate shocks are actually not just environmental issues, but they are actually development challenges that threaten the realization of Africa's Agenda 2063, which is our development blueprint. But in addition to that, the Sustainable Development Goals and all other national aspirations that we have. Problema rin ng kontinente ang tagtuyot, partikular sa mga bansa sa Eastern Africa. 70% ng area ng African glaciers ang nawala na. Lampas sa global average ang itinaas ng sea level sa mga baybayin ng Africa. At 40% lang ng mga bansa sa Africa ang may multi-hazard early warning systems na kailangan para makapagsalba ng mga buhay. Jeff Sanidad para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.